talaga sinampalatayaan ng pagtutulong ng Diyos. Sumasa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawa ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Ikinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Sa Liwanag ng Katotohanan. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng EGM sa Distrito Eklesyastiko ng Rizal. Tinutukoy po namin ay si kapatid na Dominador Constantino Jr. Pakinggan at panoorin po natin ang aming sinagawang interview. Ako po si kapatid na Dominador Constantino sa lokal ng EGM, Distrito ng Rizal. Ako po ay diakono at katiwala ng Ang aking may bahay po ay si Maricar Constantino. Ang kanyang tungkulin ay mga awit. Biniyayaan po kami ng isang anak. Ang pangalan niya ay Monica Constantino. Isa rin po siyang mga awit at organista. Ako po ay isang retired US Navy. Ako po ay nag-retire as a lieutenant commander po. Bago po ako Iglesia ni Cristo, ako po ay debotong Katoliko. Kapag sinasama po ako ng ating mga magulang, nagsisimba po kami at kung minsan-minsan naman po nagdadala po kami ng mga santo sa aming mga bahay. Ginagawa po ang paglilingkod doon dahil sa respeto po sa aking mga magulang at sa tradisyon po ng aming pamilya. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo sa unang duty station ko po sa US Navy. Naka-assign po ako sa USS New Orleans na naka-home port sa San Diego, California. Ang aking naging kasama po sa barko ay isang kaanib sa Iglesia ni Cristo at siya po nag-aakay sa akin. Sinusundo po niya ako every week. Sinasama po niya ako sa lokal ng National City sa California, San Diego, California po. Ako po ay dinoktrinahan ng kapatid na Joe Ventilacion sa National City po. At doon ko po naunawaan ang mga doktrina sa Iglesia tungkol po sa sugo at sa pagkatatag po ng Iglesia ni Cristo sa huling araw. Yung pong July 27, 1914, yung po nagpatatag sa aking paniniwala na ito po ang tunay na iglesia. Very striking po sa akin, ay yung pong tungkol sa sugo, na siya po ang katuparan ng ibang mandaragit na nakasaad sa Biblia po, na magmumula sa malayong silangan sa panahon ng mga wakas ng lupa. Ang katuparan ng malayong silangan ay ang bansang Pilipinas. At ang mga wakas ng lupa ay natupad noong July 27, 1914. Tinanggap ko po ang lahat ng mga doktrinang ito dahil ito po ay nakasaad sa banal na kasulatan. Kaya lubos ko pong sinasampalatayanan na ang kapatid na Felix Y. Manalo ay ang sugo sa mga huling araw. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming sinagawang interview kay kapatid na Dominador Constantino Jr. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang ito pagkatapos po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DCEM 954, ang tinig ng katotohanan. Narito ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Sa Job 11:14 hanggang 18 ay ganito ang isinasaad.
at iyong iwaksina ang lahat ng kasalanan. Sambahayan mo'y linisin sa lahat ng kasamaan. Pagkatapos, harapin mo ang buong daigdig. May bagong pag-asa na at wala niligalig. Sa gayon, balisa mo ay malilimutan at masasabi mong iyao'y pangarap lamang. Liliwanag ang buhay mo, magniningning na di hamak. Ang buhay mo na nagdilim ay pamuling liliwanag. Ikaw ay mapapanatag at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos, mawawala ang balisa. Sumainyo ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, ang Iglesia ni Cristo na ngayon po ay naglilingkod sa inyo. Lubos po naming sinasampalatayanan na si kapatid na Felix Y. Manalo ay tunay na sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Batay po sa mga patotoo ng hula ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito sa Biblia. Ang isa po sa napakaraming mga hula na tumutukoy sa pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo ay ang mababasa po natin dito po sa Isaias 46, 11 hanggang 13. Pakinggan po ninyo ito. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat at aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Batay po sa hula ng Diyos o mga paunang pasabi ng Diyos na binasa namin sa inyo, tumatawag anya ng ibong mandaragit mula sa silanganan. Literal na ibong mandaragit po ba ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Diyos sa hula? Hindi po. Kundi siya rin po yung taong gumagawa ng payo ng Diyos mula anya sa malayong lupain. Kaya kung yung ibong mandaragit, siya rin po yung tao na gumagawa ng payo ng ating Panginoong Diyos, iisang direksyon lang po ng mundo ang kanilang pagmumulan. Silangan ng malayo o malayong silangan. At ang katuparan po ng malayong silangan, walang iba kundi ang bansang Pilipinas. Bakit po namin natitiyak yun? Ang Pilipinas nga po ba, nasa bahagi ng mundo na kung tawagin ay malayong silangan? Opo. Batay na rin po sa patotoo ng aklat pangkasaysayan. Dito po sa aklat na World History na sinulat po ni Bowack, Slauson and Anderson, dito po sa pahina 445, ay ganitong mababasa natin sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino. Pakinggan ninyo. Ang Pilipinas ay naging bahagi ng Espanya sa unang kilusang pananakop sa malayong silangan. Batay na rin po dito sa aklat pangkasaysayan, ang Pilipinas po nasa bahagi ng mundo na kung tawagin ay malayong silangan. Kaya natitiyak po namin na ang katuparan ng hula sa Isaias 46:11 hanggang 13, yun anyang ibong mandaragit na siya ring taong gumagawa ng payo ng ating Panginoong Diyos, ang katuparan po nito ay ang kapatid na Felix Y. Manalo. Ngayon, bakit po itinulad sa ibong mandaragit ang gawain ng sugo ng ating Panginoong Diyos? Sapagkat ang mga tao po na pinagsuguan sa kanyang sugo, gaya na rin po ng sinabi sa hula, mga tao anyang malayo sa katwiran. Ano po ang gagawin ng sugo ng Diyos? Ang sabi po sa talata, akin anyang inilalapit ang aking katwiran. Ano po ang kabutihan kapag ka nailapit sa tao ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng kanyang sugo? Ang sabi po sa talata, hindi anya maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. Kung gayon, ang gawain po na gagampanan ng sugo ng ating Panginoong Diyos, gawaing
pagliligtas sa tao. Sa paraan na ilalapit niya sa tao yung katwiran ng ating Panginoong Diyos. Alin po ba itong katwiran ng ating Panginoong Diyos na ilalapit ng sugo ng Diyos sa mga tao? Dito po sa Roma 1:16-17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ang katwiran po ng ating Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang Ebanghelyo. Ito rin po ang mga salita ng Diyos na nakasulat dito sa banal na kasulatan. Gaano po kahalaga ang Ebanghelyo? Ito anya ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas sa tao. Kaya ang gawain po, nagagampanan ng sugo ng Diyos na magmumula sa malayong silangan o sa bansang Pilipinas. Ang katuparan nga po nito, walang iba kundi ang kapatid na Felix Y. Manalo, ipangangaral niya sa mga tao ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang ginampanan ng kapatid na Felix Y. Manalo. Higit sa kalahati po ng kanyang buhay, ipinangaral niya sa mga tao ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. At nung tanggapin po ito ng mga tao, ang sabi nga po ng ating Panginoong Diyos, doon na anya gagawin ng ating Panginoong Diyos ang pagliligtas sa mga tao. Kaya nga mga mahal po naming mga taga-subaybay, ano po ang kasing kahulugan nung binanggit sa hula kanina na dadagitin ng sugo ng ating Panginoong Diyos yung mga tao na, ang sabi nga kanina, ilalapit niya sa mga tao yung katwiran o mga salita ng ating Panginoong Diyos para ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Pakinggan ninyo dito po sa Taddeo 1:23. Ganito ang ating mababasa, pakinggan po ninyo ito. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Ito po ang katumbas nung dadagitin ng sugo ng Diyos yung mga taong kanyang pangangaralan. Ang katumbas po nun ay ililigtas sila, aagawin sa apoy. Sapagkat ang mga tao nga po na malayo sa katwiran, sila po ay nakataan sa parusa ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung parusang walang hanggan doon sa dagat-dagatang apoy pagdating po ng araw ng paghukom. Subalit kapag nailapit na sa tao yung mga salita ng ating Panginoong Diyos at ito'y tinanggap ng mga tao, sila po ang magtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Ngayon, bakit po itinulad sa ibong mandaragit ang gawain ng kapatid na Felix Y. Manalo? Ito po ang dahilan, pakinggan ninyo, dito po sa Isaiah 43:5-6, pakinggan po ninyo ito. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa ilagaan, bayaan mo, at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Ang binasa po namin sa inyo mga kaibigan ay isa pa sa napakaraming mga hula o paunang pasabi ng Diyos tungkol sa pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo. Bakit po namin natitiyak na ang binasa naming talatay tumutukoy sa pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo? Sapagkat sa hula po ay tinukoy yung dako kung saan magmumula yung sugo ng ating Panginoong Diyos at yung mga kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak na lalaki at babae na magiging bunga ng gawain ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Ang sabi po sa talata, huwag ka anyang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan. Pagka binasa po natin yung Bicasans Filipino English Dictionary, ang katumbas po nung silanganan ay malayong silangan.
At gaya nga po na pinag-aralan na natin kanina, ang bansang Pilipinas po nasa bahagi ng mundo na kung tawagin ay malayong silangan. Hindi lamang po yung dako ang hinulaan, pati yung panahon kung kailan magsisimula ang gawain ng sugo ng Diyos. Ang sabi po sa talata, at ang aking mga anak na babae anya mula sa mga wakas ng lupa. Pagka po binasa natin ang Mateo 24:3, 33, 6 hanggang 8, ang tinutukoy po ng mga wakas ng lupa, ito po ang panahong malapit nang dumating ang ating Panginoong Sukristo na nagbigay siya ng palatandaan. At ang pangunahin nga po doon sa palatandaan na yun ay yung pagsiklab ng digmaan. Digmaan na aalingaw-ngaw o mapapabalita, kasasangkutan ng mga bansa at mga kaharian. Ito po ay natupad noong sumiklab ang unang digmaang pangbuong sanglibutan. At batay na rin po sa mga aklat pangkasaysayan. Ito po ay naganap noong July 27, 1914 na kung saan ang Iglesia ni Cristo po ay narehistro sa gobyerno ng Pilipinas at ito rin po ang panahon na ang kapatid na Felix Y. Manalo ay nangaral, nagturo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos dito po sa bansang Pilipinas. Pero ang ating inaalam mga kaibigan, bakit po itinulad sa Ibong Mandaragit ang gawain ng sugo ng Diyos? Sapagkat ayon na rin po sa hula, akin anyang sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, sa timugan, huwag mong pigilin. May pumipigil sa mga anak na lalaki at mga anak na babae ng ating Panginoong Diyos, mga taga-hilagaan at mga taga-timugan. Alin po ba ang tinutukoy dito na hilagaan at timugan? Pakinggan ninyo at babasahin po namin sa inyo ang nakasulat dito sa isang aklat na pinamagatang Europe in Theory by Roberto M. Dainoto. Ay ganito ang mababasa natin dito po sa page 72. Pakinggan po ninyo ito sa pagkakaliwat na ito sa wikang Pilipino. Noong ang reliyong Kristiyano, 2 siglo na ang nakalilipas, ay nakalulungkot na nahati sa Katolisismo at Protestantismo. Ang mga mamamayang taga-Hilaga ay niyakap ang Protestantismo at ang mga taga-Timog ay sumunod pa rin sa Katolisismo. Bukod dito, ang konteksto kung saan lumitaw itong Europa ng ika-18 siglo ay kung saan ang nakaraang hidwa ang pangreliyon sa pamamagitan ng isang protestanteng hilaga at isang katolikong timog ay nag-iibayo tungo sa mas pangunahing mga pagkakaiba pang ekonomiya, pangkultura at pampolitika sa pagitan ng hilaga at timog. Batay na rin po dito sa aklat na binasa po namin sa inyo, ang mga taga-hilagaan anya ay sumunod at niyakap pa rin ang Protestantismo at ang mga taga-timog naman anya ay sumunod pa rin sa Katolisismo. Sa mga katwid, ang tinutukoy po na hilagaan ay ang Protestantismo at ang tinutukoy naman po na timugan ay walang iba kundi ang Katolisismo. Mula po dyan sa dalawang naglalakihang reliyon na yan, ang mga pangangaralan ng sugo ng ating Panginoong Diyos. Sila ang mga tao, nang banggit nga po kanina, malayo pa sa katwiran. Ang gagawin ng sugo ng Diyos, ilalapit niya sa mga tao yung katwiran o mga salita ng ating Panginoong Diyos. At kapag ito naman ay tinanggap at sinampalatayanan ng mga tao, ang sabi rin po ng ating Panginoong Diyos kanina, aking dadalhin ang iyong lahi mulaan niya sa silanganan. Kanino po ba dadalhin ng ating Panginoong Diyos ang mga taong pinangaralan, tinuruan ng sugo ng Diyos? Pakinggan ninyo, dito po sa 1:6 ang talatay 44, pahayag naman po ito at pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo. Pakinggan ninyo. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Pahayag po ito ng ating Panginoong Sukristo. Walaan niyang taong makalalapit sa kanya, maliban na ang amang nagsugo sa kanya, ang magdala sa kanya. Kung gayon,
dadalhin ng ating Panginoong Diyos ang mga taong pinangaralan ng kanyang sugo sa ating Panginoong Sukristo. Pero ang tanong, mga kaibigan, paano natin makikilala yung mga taong dinala ng ating Panginoong Diyos sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan ninyo, dito po sa unang Korinto, sa 1 ang talata po ay 9, pakinggan ninyo. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama sa kanyang anak na si Hesukristo na Panginoon natin. Ang mga tao po na dinala ng ating Panginoong Diyos sa ating Panginoong Sukristo, sila rin po yung mga taong tinawag ng ating Panginoong Diyos upang ipakisamaan niya sa ating Panginoong Hesukristo. Saan nga po ba natin matatagpuan ang mga tinawag ng ating Panginoong Diyos upang ipakisama sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan ninyo, dito po sa Colosas 3:15, ganito ang ating mababasa. At magari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo maging mapagpasalamat. Ang mga tinawag po, nasa iisang katawan. Alin po ba itong isang katawan na ito? Na naroroon ang mga taong tinawag ng ating Panginoong Diyos. Sila rin yung mga taong ipinakisama ng Diyos sa ating Panginoong Sukristo. Pakinggan ninyo dito po sa Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan po ay walang iba kundi ang iglesia. At kung aling iglesia ito, iglesyang ang nangungulo sa kanila. Walang iba kundi ang ating Panginoong Sukristo. Kaya kumbaga po sa tao, si Kristo po ang pinakaulo at ang iglesia naman ang kanyang kinikilalang katawan. Kaya nga po, naipakikisama ang tao sa ating Panginoong Sukristo kapag siya ay naging kaanib sa nag-iisang iglesyang ito na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo. Kung gayon, ang mga tao po na tinawag ng Diyos upang ipakisama sa ating Panginoong Sukristo, matatagpuan lamang po natin sila sa nag-iisang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo. Hindi po sila nakakalat sa iba't ibang iglesia. Subalit paano nga po ba tumatawag ang ating Panginoong Diyos ng mga tao na ipakikisama sa ating Panginoong Sukristo? Pakinggan ninyo, dito po sa 2 Tesalonica, sa 2 ang talata po ay 14, pakinggan ninyo ito. Sa kalagayang ito'y tinawag kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Sukristo. Tumatawag po ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo. At kung sino po yung mga ngaral ng ebanghelyo, katulad ng mga apostol, ang sabi ni Apostol Pablo, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Sa makatwid, sa pangangaral po ng mga isinugo ng ating Panginoong Diyos, tumatawag ang ating Panginoong Diyos ng mga tao na ipakikisama sa ating Panginoong Sukristo. Kaya napakahalaga po ng pagsusugo ng ating Panginoong Diyos at sa ating panahon, ang kinasangkapan po ng ating Panginoong Diyos para magturo at mangaral ng kanyang mga salita, walang iba kundi ang kapatid na Felix Y. Manalo. Ngayon, bakit po namin natitiyak, mga kaibigan, na talagang sa Iglesia ni Kristo naging kaanib ang mga taong tinawag ng ating Panginoong Diyos? Alin nga po ba? Ang Iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo, na dito matatagpuan ang mga taong tinawag ng Diyos, ipinakisama sa ating Panginoong Sukristo. Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa, 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Pakinggan ninyo ito. Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ which He has purchased with His blood.
Sa pagkakaliwat naman po sa wikang Pilipino, ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan, narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Iglesia ni Kristo po ang pangalan ng iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo. Bakit po kapag ang tao ay naging kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo, makatitiyak siya ng pagtatamo ng kaligtasan, sapagkat ang katangian nga po ng tunay na iglesia ni Kristo, ito ang binili o tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Kapag ang tao ay kabilang na sa mga tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo, nakatitiyak na po sila ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kaya nga po, ang mga taong pinangaralan, tinuruan ng kapatid na Felix Y. Manalo, inakit niya na umanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit si kapatid na Dominador Constantino Jr. at ang napakarami pang mga tao na nakinig, nagsuri sa pangangaral ng Iglesia ni Kristo, sumampalataya. Tinanggap namin na ang kapatid na Felix Y. Manalo ay tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, sapagkat siya po ang katuparan ng mga hula ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia. Siyang kakasangkapanin ng ating Panginoong Diyos para ipangaral sa mga tao ang kahalagahan ng pag-anib sa nag-iisang tunay na iglesia. Ito nga po ang Iglesia ni Kristo. Sa kapalaran pong ito, mga kaibigan, pinakahangad din po namin na kayo ay aming makasama. Kaya nga po si kapatid na Dominador ay meron din pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Sa aking mga mahal sa buhay na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo, ay buksan niyo po sana inyong mga puso. Naway makinig lang po kayo, hindi lang po kayo kagad mag-aanib. Basta ang request ko lang po sa inyo ay makinig lang, para makilala niyo rin ang tunay na Iglesia ni Kristo. At sana po ay maliwanagan din po kayo sa aral ng Iglesia ni Kristo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami. Muli po nagamit ang palatuntunang ito para ituro ang iyong mga kalooban at ang kahalagahan po ng pagsusugo mo kay kapatid na Felix Y. Manalo. Nawa po maging daan na ito para lalo pang suriin ang mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, ang kahalagahan ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Panginoong Kristo, lumalapit din po kami sa iyo. Kaawaan mo kaming ipamagitan sa Ama. Ama, sa muli po naming paglapit sa iyo, higit sa amin, pakipagpala mo po ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat po ng ito, hinihiling na po namin sa iyo sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.